Sabi ng Presidente sa kanya ika-4 na SONA, mas bibigyang pansin daw ng pamahalaan ng mga pangangailangan ng mga guro. At para dito po, makakausap natin ngayon si Ginoong Benjo Basas, ang chairman po ng Teachers Dignity Coalition at isa po sa mga nag-aabang ng pinangakong laptop mula sa SONA 2025. Teacher Benjo, magandang hapon sa iyo. Yes, Sir Lord. Opo. Yes, sir. Magandang hapon sa iyo. Teacher Benjo, di natin mga nanonood. Volume siguro, no? Teacher Benjo, Hello, si Lord at si Denise, kasama po dito ngayon. Yes. Opo. Ayun. Okay, sir. Magandang hapon po. Opo. Pinag-uusapan po, naglabas na po ng statement ang TDC, ang Teachers Dignity Coalition. Ina-acknowledge po ninyo na, okay, na kahit papano may mga binanggit ang Pangulo na mahalagang mga puntos pagdating sa edukasyon. Ang ginamit pong term niya ay lacking in depth, clarity, and commitment. At medyo komplikado po kung isa-isahin po natin. Unahin po muna natin, pagdating po sa budget, kayo po hindi masaya na walang banggit kung magkano sa General Appropriations Act ng 2025 yung education budget. Pero hindi ba parang given na dapat na ito'y pinakamataas dapat na pupondohan, sir? Yes, sir. No? In fact, kaya ganyan po yung aming statement. Sapagkat itong 2025, hindi tinupad ng ating gobyerno, ng Kongreso, in particular, yung constitutional mandate na dapat pinakamataas yung education sector. In fact, pag samasamahin mo yung CHED test, DepEd, mas mataas pa rin ang budget ng DPWH, di ba? Single agency po yan. Kaya yun yung medyo nakakadismaya kasi yung pagkakamali na yan ng Kongreso ngayong 2025 ay hindi man lang hindi natin narinig. Dapat explicit na binanggit ng ating Pangulo yan. Kung mapapansin mo, Sir Lord, paiwas pa nga di ba? Ang binabanggit niya doon yung education is parang one of the top priorities. No? Parang, hindi ganoon. Dapat, ang supposed construction top priority talaga. Hindi one of the. So, yun yung isa naming nakikita dito. No? Of course, we recognize na may, in fact, mahaba nga. Sa recent na history natin, parang ito yung isa sa may pinakamahaba siyang banggit. I mean, yung presidente may pinakamahabang banggit sa education sector sa kanyang SONA. Kaya medyo, kami naman marunong mag-appreciate po. Pero yun nga po, na medyo kulang pagdating doon sa sustansya po talaga. Sir, Denise Tan po, gusto ko lang din po kayong matanong about there was a verbal directive coming from Education Secretary Sani Angara about the makeup classes, yung mga catch-up classes, with the lack of mention of the budget for this year. Alam naman po natin, kailangan din yan, kung i-extend natin ang hours ng ating mga guro. What do you make of that, sir? Well, sa tingin namin, hindi pa kailangan yung makeup classes. Either extend yung teaching hours doon sa weekdays o lalong-lalo na yung magkaroon po ng Saturday classes. Hindi pa po yan na kailangan. Kasi even yung DepEd policies ay nagsasabi na hindi pa ito ngayon na necessary. Kasi pwede lang naman yan kapag na-compromise na yung 180 na negotiable teaching days. So far po, hindi pa naman. Kaya pwede pa naman. At saka pwede po, yung ibang mga pamamaraan, yung effective na pedagogy, at yung ibang alternative ways po para mahabol yung, kung ano man, yung tinutukoy ng DepEd na learning losses for the first and a half month actually, nung school year po na ito. Maaga pa, ibig sabihin kaya pa natin na maghabol. Teacher Benjo, bakit hanggang ngayon may kalituhan pa rin doon sa 6 versus 8 hours? Na yung 6 hours, bakit hanggang ngayon parang kailangan pa rin linawin po yun? 6 hours, ito yung sa classroom lang dapat na dinedevote ng teacher. Plus, yes, pwede ho bang paki-clear po para sa amin, sir? Okay po. Yung section 13 po ng Magna Carta of public school teachers nung 1966 pa, nung nabatas yan. Ang sinasabi po doon, limited sa 6 hours yung actual classroom teaching. So hindi pa pwedeng lumampas po dyan. Pag lumampas sa 6 hours na nagtuturo yung teacher, entitled siya doon sa overtime pay. 1966 pa po yan, pero at least ngayon nabanggit ng presidente sa kanyang SONA. Yun namang 8 hours, Sir Lord, yun yung trabaho. Kasi may mga teachers po tayo na
hindi naman siya talaga teaching. No? Pero ang title niya ay teacher, like head teachers. Even principal, teachers po sila, no? As per Magna Carta. Pero sila yung mga teachers na hindi engaged in actual classroom teaching. Yung tinatawag ko sa Magna Carta linawin ko lang, yung sila yung 8 hours. Head teachers, principal, supervisors, 8 hours sila. Kaya pag lumampas sila ng 8 hours na nagtatrabaho sa school, entitled sila sa overtime pay. Kami naman, kagaya ko po, na classroom teacher na naka-assign sa mga classroom, kami may entitled sa overtime pay pag lumampas ng 6 na oras yung aming actual teaching. So yun po yung ibig sabihin po ng teaching overload at saka yung overtime pay. No? Pero ngayon, ang sinasabi po sa panuntunan ng Department of Education for the longest time, na ipanalo namin yun noong 2008, yung mga teacher, pwedeng mag-stay. Basta ikaw ay engaged in actual classroom teaching, you may stay for only 6 hours at school. Yun din yung maximum. Walang sinaset na minimum, Sir Lord. No? So, hindi naman sinasabi na dapat magturo kayo ng 6 na oras. Ngayon lang nauso yan, no? Noong 2024, no? Na sabi ng DepEd ay dapat ay magturo ang lahat ng teacher ng 6 na oras. Yun yung sinasabi. Pag lumampas doon, tsaka siya may entitled sa teaching overload o overtime pay. Teacher At Benjo, imposible na makuha, no? Kung pag binasa natin yung panuntunan. Opo. 1966 pa kamo. Pero bakit hirap na hirap daw ma-implement ito? Sino ho ba dapat ang magde-define? Well, DepEd ang primary agency, implementing agency ng Magna Carta. Alam mo, Sir Lourdes, ang unang-una na attempt ng DepEd dyan, very delayed na rin, belated na rin, 2008. 2008 yung first attempt na nagkaroon tayo ng policy. Yun yung DepEd Memorandum 291 noong 2008, kung saan kinilala niya na dapat yung mga teacher na nagtuturo ng lampas ng 6 na oras ng actual ay kailangan bigyan ng overtime. Opo. No, may mga pagkakataon na naipanalo namin yan, pero case-to-case basis. Depende rin yan kung gaano ka husay, gaano katatag, gaano katibay din yung mga organization sa baba. Yung, alam mo yung bagay na naipanalo mo na at nailagay na sa batas, sa implementation, ipaglalaban mo pa. No? Tapos until itong DepEd Order number 5 to 2024, parang binawi sa amin yung mga bagay na 60, almost 60 years na ipinaglalaban namin. So yun yung medyo malungkot. Kaya itong nagpalakpakan yung mga congressman doon sa sinabi ng ating Pangulo na may overtime yung mga teacher. Hindi naman natin masisisi. Ang context lang naman ng mga pumalakpak ay bibigyan ng overtime yung mga teacher, which is maganda naman, di ba? Pero kung alam nila na ito ay isang napakamasalimuot na bagay na dumaan sa napakaraming komplikasyon at hindi talaga na i-implement at ang basis ay yung existing na DepEd Order number 5, 2004, naku po ito insulto sa aming mga guro sa totoong buhay. Sir Benjo, sorry kung medyo silly tong question ko. We're talking about implementation. Doon po ba sa, let's say, sa level ng sila amongst the teachers or amongst the staff, meron din po kayang complications with regard to, let's say, lumagpas lang ako ng 20 minutes or 30 minutes, tulong muna sa akin yan. Tapos, alam mo yun, yung parang medyo nagkakasilipan pa, may nitpicking pa kung ano yung dapat i-file na overtime o hindi. May ganun po bang mga kaso? Hindi naman po. Sa tingin namin kasi, kapag yung schedule po kasi, Ma'am Denise, yung teaching load, kasi ano yan, all year round yan, binibigay sa iyan ng pasukan. Yun talaga yan. Pag lumampas ka dyan, hindi naman yan, wala namang pananagutan dyan yung co-teacher mo. Yung gobyerno, may pananagutan dyan. Pero sa totoong buhay, Ma'am Denise, tama ka, lahat yan ay thank you. Maraming mga teacher, kaya nilang patunayan po na sila pinagtuturo lampas 6 na oras at nagkatrabaho ng lampas ng 8 oras, wala pong nakukuhang compensation. At yan ay violation ng aming Magna Carta ever since. Kasi alam mo, hindi naman kami matuos, hindi naman ito kikwentahin ng gusto. Kaya lang, pag ibang level na ng exploitation, hindi na pa pwede na pagbigyan. Kasi alam mo, lagi kaming parang guilt trip ito laging kinakailangan teacher ka magtiyaga ka. Di ba? Parang niro-romanticize natin yung pagiging yung profesyon ng pagiging guro na ito ay hindi lang simpleng profesyon, hindi hanap buhay, kundi ito ay
okasyon, calling, no? Kaya kahit hindi mo bigyan ng compensation yung mga ginagawa mo, okay lang. Tapos na po yung mga ganong panahon, di ba? Kasi okay lang sa amin yan. Di wag mo rin pasahurin yung secretary o yung undersecretary o yung mga officials, di ba? Pero lagi kami, bakit lagi kami yung sinasakripisyo at binabala? Parang ganon po. Opo. Ang mahirap kasi dyan, sir, na bumabalik din tayo dun sa resiliency po mga ganyan as we Exactly. Opo, established, overworked, underpaid ang mga guro. Pero, sir, balikan natin yung usapan ng makeup classes with their situation right now, talking about our teachers. Kaya pa po ba? Well, lagi naman namin pong kinakaya. Tama ka dyan, Ma'am Denise, no? Resiliency, no? Kaya lang, ibinabalik sa atin, Kaya, pag ginamit sa atin ng resiliency card, tapos tayo, pare-pareho, di ba? Yung mga mamamayan ang ginagawang sakripisyo, di ba? Imbes na yung trabaho ng gobyerno, o imbes na yung dapat paggugulan ng pondo ng gobyerno, dapat pag-isipan ng gobyerno, bahala na yung mga tao sa ibaba, di ba? Walang ayuda, bahala kayo maganap. Binaha kayo, bahala kayo maganap na pupuntahan ninyo, no? Ganon din sa itong makeup classes. Ganon din yung pagtingin natin diyan, di ba? Hindi naman natin kailangang mag-makeup classes, no? Kung kaya po natin. Kasi ang problema natin kapag tinanggap lang natin itong sinasabi ng DepEd na to, no, ng gobyerno na kailangan ng makeup classes kasi merong learning losses. Parang tinanggap natin na ito lang ang problema. O ito ay primary reason kung bakit tayo may learning losses. Hindi po. Napakaliit na bahagi ng tinatawag po natin na class disruption o class suspensions, no, doon sa learning losses, no, doon sa pagbagsak na kalidad ng edukasyon. Yun ang hamon natin sa gobyerno. Dapat tanggapin ninyo yan, no? Araw-araw kung may bagyo man o may problema tayo sa mga classroom. Siksikan ng mga classroom natin, walang kubeta ang mga bata, walang tubig ang mga bata, ang baba ng sweldo ng teacher. Ito, alam mo dito na Secretary Angara, walang libro ang mga bata sa mga subjects, no, sa kada grade level mula kinder hanggang grade 12. Ilan lang dyan ang may textbook. Paano makakapag-aral ng mga bata na walang libro? Iaasa mo na naman dun sa gadget, iaasa mo dun sa downloadable na modules. Hindi naman lahat may kuryente, hindi lahat may internet, hindi lahat may gadgets. No? So, doon po sana. Doon po tayo mag-usap. Wala naman kami problema sa makeup classes. No? Okay kami dyan. No? Kaya naman namin yan. No? Kaya pa namin extend yung service. Diba? Pero dapat meron tayong level ng accountability man lang at pagtanggap na meron tayong pagkukulang bilang sistema. Kasi sinasabi na nga nung Pangulo na meron tayong crisis. Di ba? Kabenjo, bukod sa mga maruruming banyos, mga subjects, mga klase na walang mga nagtuturo, isa pa po sa panawagan ninyo, ang Pangulo dapat bumisita unannounced sa mga public schools na hindi kasama ang Secretary of Education at yung mga top-level officials. Maliban po sa mga binanggit natin na mga banyo marurumi, mga facilities sa kulang-kulang, ano pa ang makikita po ng Presidente pag pumunta siya na walang nakasanitize, halimbawa na senaryo? Yun nga po yung gusto namin, no? Para hindi na unannounced, para makita niya talaga yung eksakto, no? Nagsisiksikan yung mga bata ho dyan, ano po? Yung mga schools natin, wala pong mga bakod man lang yan, no? May mataas na security risk, no? Ang hirap puntahan, no? Putikan, no? Tatawid ka ng ilog, etc., di ba? Dito naman sa lungsod, sobrang init, di ba? Yung mga building natin dito kahit dito sa mga lungsod, dilapidated, swerte pa yung mga malalaking mga syudad, no, na may pera, no? Kaya magkakatabi naman yung mga building na wala nang espasyo yung mga bata na tumakbo man lang maglaro, di ba? Alam mo yung ideal na school nung mga panahon natin ng mga Gen X tayo, no? na pwede kang makipaglaro sa kaibigan mo, no po. So, yun yung gusto namin makita, no, nung ating Pangulo, yung mga teacher, yung mga faculty rooms, no, na hindi naman talaga mga room, di ba, na nagsisiksikan yung mga teacher po doon, ano, na wala man lang mapwestuhan ng mabuti, di ba? So, yun sana regular, no, si Presidente and even si Secretary, no, kung pupunta, no, para makita ho nila. Tapos kausapin nila yung mga bata. Di ba? Kasi ang problema, no, pagdating ng report sa ating Pangulo or even ng Secretary natin, puro magaganda. Ang nire-report ko ng mga tao, yung gustong marinig ng pinag-uulatan, hindi po yun. Dapat para makita pong direkta, puntahan natin yung ating, ngayon, evacuation center po, maraming eskwelahan sa Bulacan, sa Pampanga, no? Kahit dito sa Valenzuela, di ba? Well, at least may mga napuntahan naman po sila, di ba? Pero alam niyo, pag pinupuntahan kasi nila, minsan hindi rin nakakatulong, di ba? Hindi nakakatulong, nakakaabala pa, no? Doon sa mga operation ng school, sa operation ng ating even ng evacuation centers. The state of
education is far from sound. Ang dami pa natin hindi natatalakay, Ka Benjo. Wala pa na nga tayo dun sa yung sa evaluation ng mga teachers at yung mga promotion na isa rin palang problema yun. Pero hanggang sa susunod po na pag-uusap, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo. Ka Benjo Basas, ang Teachers Dignity Coalition. Maraming salamat, Ka Benjo. Yes, sir. Maraming salamat po, Ms. Denise. And of course, Idol Lord, maraming salamat po.